Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan nyo kami sa panibagong adventure namin pong ginawa ni Native Channel at Papa Tonyo, na ginawa ng mamsa na letter C ang akin pong bala ng pana. Pero God is in control, kaya napakasagana pa rin ang ating huli sa adventure na ginawa natin for the day. Kaya samahan nyo kami. Ito ang mga buong kaganapan. Let's go! Maghanap kayo ng taba ng isda sa buntot bago sa ulo. Next trivia mga ka-adventure, anong hayop ang kulay pink ang gatas? Ayon sa Windy Up, pero 4 hours na kalmada mga ka-adventure, kaya maaga pa lang ay umalis na ang mga mangingisda para maghanap ng lapu-lapu dahil napakamahal ng lapu-lapu sa panahon pong ito at malayo ang kanila pong pinupuntahang destinasyon para mangisda, kaya maaga pa lang ay umalis na sila. Arya? Mga ka-adventure, si Banong TV maaga nagagayak at nire-ready niya ang kanyang mga gamit. Ito po ay sanga ng mga kahoy at dadalhin sa laot. Ia-area niya po dahil ito ang aapungan ng mga pusit. Yung malalaking pusit po dito sa amin, yung pusit lumot na tag 2 kilo mahigit, ay pahuli na naman po or pasison na nila, kaya ayan, tugan. Kasi mga adventure, yung pusit nasa laot kasi yan, wala yan dito sa tabi. Ayan. Dito sa laot yan, at yan ang itlugan nila. Yan. Sige. Shoutout Banong TV. Aga ni Native Channel, oh. Okay kayo. Unos. Mamaya mga adventure, amihan na naman yan. 2 to 3 hours ang biyahe ng mga mangingisda mga adventure mula dito sa isla papunta sa spot na pangingisdaan po nila, at ginagawa ang hanap buhay na ito way back 1980s pa hanggang sa ngayon, kaya sobrang pahirapan na talaga ang pagpahuli ng lapu-lapu, lalo na kapag amihan. Kaya dito sa harap ng isla ay hindi po legit na nakakahuli ng lapu-lapu dito, kasi kung nandyan lang sa harap yung mga isda, edi sana lahat ng mga tao dito ay mapipera na. Abala pa rin si chairman, kaya maaga siya nagluto, at kami naman ay aalis na papunta sa aming papanaan. Ayan, there we go. Let's go mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At again, kami ay mga well daw sila mga ka-adventure. Mga well kami, 3 mumong mamaya. 3 mumong. Tag 3-8, ningaw. Aray, 3-8 ang presyo ng oversize na lapu-lapu mga ka-adventure, isang piraso. Ganyan kamahal. Kaya wala mo nang manigbongbong. Walang manigbongbong. Tayo na nodyong. Malay mo, bigyan kayo ng biyaya ng kaya again mga adventure, samantalahin natin yung ilang oras na tawag nito, kalmada na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya bilisan natin at i-claim natin ang ating blessing para sa araw na ito. And again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik, sumusuporta at sumasama sa lahat po ng ating mga adventure na ginagawa. Again, maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go! Ayan mga adventure, nandito na po kami, Tres Reyes, at etong muli nagpaparamdam na si amihan. Hanggang mamayang alas 12 ay 14 yung lakas ng hangin, 40 knots. Pwede na bang? Alin na. Mga adventure, preparation lang kami, and let's go! Mga adventure, mission preparation. Nahibasan ng bangka nila bay, kaya hindi sila nakarating dito, pero mamamana din yan sila mga adventure. Kailan tinanghali na sila. Ayaw man ng bago ha. Ayaw nyo ng bago. Ayan. Okay na ba?
Sa aking mga kapwa Aspiro, kumusta naman ang weather dyan sa inyo? Kumusta ba ang dagat? Lalo na itong buwan ng Pebrero. Dahil sa buong taon, Pebrero at Marso ang isa sa may pinakamalimig na tubig talaga mga ka-adventure. Kaya kailangan ng proteksyon ng katawan, lalo na dapat naka-wetsuit. Sa aning unang pagsisid sa umagang ito ay ambush muna at observe sa paligid, tingin-tingin kung ano ang posible nating matira hanggang sa may nakakuha ng aking pong atensyon at ito ang ating naging unang isda para sa araw na ito. Lapu-lapu mga ka-adventure, small size ang ating unang isda sa araw na ito. Sa ikalawang pagsisid ay lapo-lapo muli, kaya lang hindi natin natira. Hindi ganun ka-clear ang visibility mga ka-adventure, pero okay na at napakaganda ng tanawin sa ilalim, napakaganda ng coral reef, kaya as much as possible ay sa buhangin lang tayo muna kakapit para makaiwas tayo sa pinsala. Narating ko na yung malaking batong mga ka-adventure na bahay ng Mamsa at ayan, lumabas na yung isa at may isa pa sa ilalim, kaya agaran akong sumisid at ito ang sumunod na nangyari. Grabe yung panglalaban mga ka-adventure, napataas ng konti, hindi na stone set, kaya nahirapan ako ng sobra. Ari Deb! Ari! Dali! Pari ba? Dali! Deb, kung okay na akong gitira, ang usang tira ha. Kung okay na nga akong gitira ba? Kung okay na ang igo, ang usang tira ha. Dali ha.
At ine-expect ko pa rin mga ka-adventure na naandyan pa ang isda pero wala na pala. Kaya agaran akong sumisid para i-recover dahil ipinalusot na ni Native Channel yung ating pong shaft. At nung paghila ko, nagulat ako sa kung ano ang nangyari sa ating shaft mga ka-adventure. Nakala ko hindi na tayo makakapana sa araw na ito. Pailing-iling ako mga ka-adventure dahil lesson learned. Hindi natin titirahin ng isda kapag powerful na uri at nasa loob ng bato. Dapat ay nasa labas. Pero right after kong nakabit yung akin pong shaft mga ka-adventure, ayan, King Mac agad ang sumulubong sa atin at tinamaan. Tuwang-tuwa ako dahil baluktot pa ang nakatama. Dali na kayo ko! Dali ah! Dali ba? Nakain ko ba? Second shot pa, second shot! Hindi ko na-expect ang King Mac na ito mga ka-adventure at hindi ko rin na-expect na makakatama pa ako dahil nga sobrang laki talaga ng diferensya ng aking pong shaft. Nung nabaluktot siya nung mamsa ata, hindi na siya naituwid gawa ng walang mga gamit dito sa laot, pero yun nga, God is in control kaya napaka-productive pa rin ng pamamana natin sa araw nito. Yun ang second shot ko mga ka-adventure kasi hindi ka ako sure kung nakatagos pa talaga sa kabilang side ng katawan ng King Mac or maganda pa yung pagkakatama. Nahan! Ah! Yari ka kanilaw! Sobrang tuwang-tuwa ako mga ka-adventure kasi unexpected blessing ito. Ang baloktot! Nakabuno! Okay. Another dive mga ka-adventure, another target, pero this time ang plano ko ay maghuli na lang ng pandaing kaya pinatulan ko na itong orange spine unicorn.
Habang nilalagay ko ang isda ay kinikwento ni Papa Tonyo na nakita sa native channel ang isang malaking mamsa na may malaking sugat sa likod. So matik yun na yun, yung nakawalang mamsa natin mga ka-adventure. At panibagong pagsisid, Oriental Sweet Tips naman mga ka-adventure. At kung mapapansin po ninyo, talagang napakataas na accuracy ng ating pong pagdira sa araw na ito. Pero again, hindi ko na-expect na ganito kaganda ang mga patama natin, even though na ang liit ng portion ng katawan ng isda na nakikita, hindi siya nung naka-side talaga. Wala. Another dive, another target mga ka-adventure. This time isang pinakamatalinong uri ng isda naman ang ating nakita mga ka-adventure. Big Eye Emperor, dalawa ito. At hindi lang natin talagang nilangoy ng aggressive towards papunta sa kanila, kaya namit natin yung distansya. Kaya ayan, tinamaan ulit natin. Kung inyo pong maalala mga ka-adventure, ito ang classifications ng isda na nakatinik sa atin na naiwan sa loob yung kanya pong tinik at kailangan nating ipatanggal sa kulyon. Kaya ingat na ingat ako habang sinisecure ang isdang ito mga ka-adventure. Right after nating masecure ang isda mga ka-adventure ay pinuntahan namin ni native channel yung bato kung saan tayo nakatira ng malaking mamsa. Let's go mga adventure, sama kayo sa akin. Tignan natin kung ano information ng batong pinagtagawan ng mamsa. Lagi ako nakakita ng mamsa dito mga ka-adventure, maging silabay at ang Tribu Isla ay dito rin nakapana. Another target na naman ang kapakita sa atin mga ka-adventure. Surahang buktot ang tawag sa amin nito mga ka-adventure. At ang main purpose ko po nito is pangdaing lang talaga. Napakataba niya mga ka-adventure, kaya kinip ko talaga ito. Siguro magtambok. Ang buktot ba? Yan. Sobrang sayang ng moment na to mga ka-adventure. Di ko expected na di pala naka-on yung camera. Wama unang kamera. Saya nga eh. Mga ka-adventure, hindi natin na-on yung camera. Kalimutan. Why? Buwa kayo. Sayang yung malaking lapu-lapu. Kala ko naka-on yung camera. Highlights, ang ganda pa ng corals, ganda ng
tanawin sa ilalim, tapos paglabas ng lapo, tira pak, stone shot, diretso. Sayang. Suntuin natin si Native Channel. Anong ganap? Binaw ang pito na kabuka kong isda ay mo sara. Go mga adventure, uuwi na. Magsuglaw ulit tayo, suglaw. Sinupa at kinilaw na King Mac. Let's go. So yan talaga ang realidad mga ka-adventure bilang may isda. Hindi natin alam kung kailan tayo makakahuli ng mga isdang para sa atin. Minsan meron, minsan wala din. May sumalubong sa amin para humingi ng pangulam mga ka-adventure. So yung singsingan, maliit na lapo at rainbow runner pati yung suran ay ibinahagi po natin. So ang natira lang sa amin is 3 piraso. Yung King Mac na pangulam, yung liptin na pangdaing at yung bigay emperor para kay Native Channel. Okay lang mga ka-adventure. Isa lang talaga ang tanging nakayanan. Pero may ulam. Grabe sa ulam. Bigatin. Big Eye Emperor. Balok ko. Kaya ito na ilalim ito. Asan? Suran. Lito di silin? Yung singsingan mga ka-adventure. Saka maliit na lapo kanina unang huli natin. Yun kay Bador. Tapos yung huli ni Native Channel kay Butchoy. Kaya itong Big Eye Emperor si Native Channel mag-ulam yan. Yung malaking lipti daingin, purangin yan. Tapos yung suno, ibalikan na yung suno pa na, ano ba na, nirigag igo mahal eh. 3.8 ba kayo eh, karon mumong yan eh. Dini po ha? Brown? Sayang mga ka-adventure. Pero brown. Pag brown mga pilaray presyo ni? 200. Kung red mga 500. 4 kape. 400. Nya tangi gyud tong kilawon. Nya sunod bilya. Oo. Binenta po namin yung lapo-lapo mga ka-adventure, 1.8 kg times 150 lang po. So yun na lang po ang ginamit namin para makabili tayo ng pangrekado para sa ating masarap na kinilaw mga ka-adventure. At mga naghahanap kay Chairman, pasensyahan nyo na po at ngayon na lang natin siya ulit nakasama dahil may mga ginawa po siya ng mga nakarang araw. Kaya ngayon, in action naman po siya sa paghanda ng ating masarap na pagkain. Ang daming sangap mga ka-adventure para sa ating kinilaw, pero ang pinaka-highlights talaga sa lahat is yung sanga ng siniguelas, ang pinaka-main ingredients talaga ng kinilaw nating ulam. Sanga ng siniguelas. Ihalo sa kinilaw. Yan ang unang Pupos. alis ng langsi. Dagat po ang pinasabaw ni Chairman dyan mga ka-adventure, at bago in-extract yung katas at bago po nilagay dito sa kinilaw. So nagamit na po natin ang katas ng bunga ng bakaw. This time naman ay sanga ng siniguelas. Next time naman po ay bubot na bunga ng niyog. Ano dyan eh? No, nagtawag si ni Jampol? Jampol tadi tinal din. Ano bali-bali mo to sila. Ha? Gising boy. Dari ka ni. Dari ka. Magpukong lang ka. Dari ka. Julius ba? Pintong si Pulito. Ako nang gitawag. Magpukong lang ka ba? Tawagin na mga ano niya. Mga relar ko na sila. Ito mga ka-adventure, let's go. Nara sila gawa na? At kinilaw lang na tayo. May pamagkapagkuan ni. Tagal-tagal po tayo hindi nakatikim ng kinilaw ulit na King Mac. Alaksan. Ngayon na lang. Tara!
Kinilaw at kiniwil. Marami tayo, marami para Kaya dahil isa ito kan. marami makatanggap ng blessing. Yun. Oh. Tara. Go. Kain tayo. Boy, ilog na. Wala ka nang kinilaw, Maki Boy. Ayan, Jeff, shout out Jeff. Shout out sa mga tropa. Lang to sila. Saan? Wow nang kayo. Dali ka. Gina. Pero dito. Ah, tanin niya. Bagis pa. Nga? Bagis. Mawa man tong bagisaw niya. Bagis sila ha? Tarik ba? Tarik. Ano ay mo gan? Kani bebe. Dali Dili ah. May tambok ba yan eh? Labi kayo, sino bang tayo yun? Ang gulad ng panglawa. Ay, wag man lubos na pa. Ah. Medyo pinagkan eh. Ah. Minsan na dyan yung tangigi kinilaw na. Kinilaw. Ay, hindi ha, minsan. Hindi ka mo pininte. Ha? Sino? Ba? Normal na na dyan ay magipangita. Dali. Manakop ka? Atong balihon daw. Mga pilang kilo ni mga 7 kilos? Masayos. Alam mo din yan tambukan eh. Julius, di ka man kakabalik sa atong story, Julius. Ha? Di ka kakabalik sa ato. Aw niya na. Top out. Mga ka-adventure itong maghanap kayo ng taba ng isda sa buntot bago sa ulo. Huli na yung katawan. Brother Jeff. Shout out. Nanapon na kinilaw. Abra pa sa manhin. Ito daw, itong guys, hanap ka na. Araba. Harabas. Ay, katuloy yung kanuan ng Ben. Marianas kami ka na. Ako ano ba niya ano? Kasawa. Burot ra ba siya? Hinapos sa buwan. Karong buwan na. Kita ba sa? Hanapin mo niya. Sawa. Burot siya no? Jeep. Buhat man. Jim. Buman ni Makmak gahe kayo. So mga ka-adventure, marami kayo. Umok ra, yung mabasa. Umok to. Umokon to. Kana na yung mga Thank you Lord sa napakasarap na biyaya at sa guidance sa Apilo pagsisid ng kanang kuan, kare. at pursue sa ating susunod na adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Kama ako. Naalala tayo kasi. Nga no. Tama. Palitin kong sigarilyo. Pag na. Saan na? Sagol mo. Ang sumpay sa hanap buhay. Prito, paksiw, sigang para mamaya. Samong kungol. Kasi mahirap pag walang ulam. Lalo na ngayon tagamihan. Kaya hindi natin ubusin pag luto. Para pag mahangin, mayroon tayong magulayan. Hindi na tayo maghanap ng daing pa. Hahanapin na lang yung gulay na panghalo nito. Bukas ay ibibilad na sila. Yan mga
lang adventure. So bago po tayo magtapos, sadako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna. Nag-comment si Efren Valdez, and sa ating pong top 5 sila Dave 123, Kabahar family ng Bukidnon, Miss Abigail Lopez, Julius Balbalosa, and si Cyrus Elvin Concepcion. And shoutout din sa nakasagot ng ating pong trivia about the most lethal disease. Ayan. And shoutout din po natin sila Mark Stanley Murillo and Basti Pogi ng Doha, Qatar, Renan Pamesa, Richie Bislig, Tommy Biasa, MMC, Rodi Diladia ng La Union, Hinera Alinabon ng Cebu, Robert Aniar ng Cebu, Jose Daddy, Mark Louis Cortizano ng Albay, Mr. Salonga ng Pampanga, MM Yamada, Sean's Adventure, Kiroda family ng Mandaluyong, J. Partosa ng Sambonggita, Robin Duarte ng Aurora, Glenn Marquez, Rami Roab ng San Vicente, Rio Orozco, Cyrem Galasaw ng Kabuyaw, Balabat family ng Misamis Oriental. Shoutout sa barangay Tubtubon, Sibulan, Negros Oriental. Ayan, shoutout sa inyong tanan diha. Ang gabi. Erickson Andrade, Christian Galas ng Gimaras, Davao del Norte, First DNPMFC. Shoutout sa inyong tanan diha. Pain Expert One Life History, Jerry Sumaya ng QC, Kiko Junea and Kian Bautista and Tyrese Bautista. Ayan, shoutout po. Lakod family ng Tagusaw, Quezon, Palawan. Jonathan Sagusyo ng Laguna, Engineer Sherlyn Avindanyo, Idol Terzo Manulat Laureo and Team Noranda ng Canada, Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss May ng Qatar, Miss Monet Paras ng Hong Kong. Ayan, Miss Monet. Miss Mimi Manaloto, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Miss Binos and Joel Borrell ng Oceanside, California, Miss Abby and Pres Gamboa, Miss Edna and Tito Luis Uvugen, Miss Jean Amor, Miss Jean Agno, Miss Eileen Tandog ng Hong Kong, Doc Stephanie Ferrer, Miss Amalia Fuller, Miss Maita Purino, Miss Emelenda Gokong, Miss Jessica Vista, Chito Valderrama, Jules Madrid, Master Rich, Master Ray Dubibar, Albic DC, 28 and the Chicago Friends, Bayramin and Farinas family, Bro Roel Balabo, and Bro Roel Paras, and Lipay Lifestyle. Ayan. Shoutout din kay I. Curulio, Genesis de la Cruz ng Coron na aking solid supporter na nasa palengke. And si Lito Perfectua na kasama ng aking batch na si Rinel Macoy na nasa barko. Ayan, shoutout sa inyo. Tolentino family ng Cainta, Fuentes family ng Bikutan, Sergio Timbal TV, Iver Kapispisan ng Romblon, Jelgenran ng UAE, Elmer Espiritu, Ray Likage, Sayori ng Gifo Japan, Bibot Vice, Bakak Spiro, Chad Summers ng Panglao Bohol, at Makers Life Event ng Katarman, Jem Gileto ng Boracay, Kabugsay TV, Asadon Family, Kanotski TV Official ng Bicol, Elazar Junior Planga ng Cebu, Hashmag ng Unisa KSA, formerly lives in Dipolog, Escalana Family ng Camarines Sur, Jiboy Tampos ng Agos, Cebu, Impuesto Family, Felix Villahermosa, Ryan Guevara ng Bicol, Michael Gregorio Jersky ng San Jose, Puerto Princesa City, Penny Lovers, Goys ng Davao, Aldrin Balyonado ng Rojas Capiz, and si Avoy Lake Spearfishing. And sa mga hindi po natin na shoutout ay we'll see you in the next adventure po.